panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Ang sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Good morning, Jesus! Halina't purihin, walhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, walhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Halina't purihin, walhatiin ang ating Panginoon. Puso ko'y nagpupuri, nagulwalhati sa'yo. Pagdating ng umaga, pag-ibig mo'y aking nadarama. Pagsapit ng tanghali at gabi, patuloy ang grasya. Ikaw, Jesus, ang dahilan nitong ngiti sa aking mga labi. Buhay ko'y pinupuno mo ng pagpapala. Kahit kailan, di mo ako pinabayaan. Kahit saan, lagi akong sinasamahan.
Good morning, Jesus! Good morning, Chicago! Kanina lang po, nandun kami. Yes. Pasensya na po at kagagaling lang namin ng Chicago. Medyo fresh pa po. Nakipag-celebrate po kami ng Thanksgiving sa ating mga Comfy, Illinois family. Yan. Happy Thanksgiving po sa lahat ng mga nasa Amerika. Yan. Kasi yung Thanksgiving nila ay parang yun ang Christmas nila eh. Oo. Kaya yan, Happy Thanksgiving mga kapatid. Sister Sally, mananalangin muna tayo. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ama namin sa langit na makapangyarihan sa lahat, may-ari ng langit at lupa, maraming salamat po, Lord, sa isang magandang umaga na pinagkaloob mo na naman sa amin, masarap na pagtulog. Maganda ang aming mga paggising, Panginoon, sapagkat alam namin na kami ay lagi mong kinakalinga, Panginoon. Sa umaga pong ito, Panginoon, ay itinataas po namin sa inyo ang lahat ng aming mga gagawin. At ang hangad po namin, Lord, ay magbigay po kami palagi sa inyo ng luwalhati. Sa lahat po ng mga nakikinig sa oras na to o nanunood, Panginoon, nasa labas man po o nasa kanilang mga tahanan, pagpalain niyo po, Panginoon. At alam namin na ang lahat po ng matatanggap namin sa umagang ito, mga salita mo na nagbibigay ng buhay, ito ay magbibigay o magdadala ng pagpapala sa aming mga buhay at ito ang pangahawakan po namin sa buong maghapong ito. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Napakabuti niyo po sa amin. Ang lahat pong ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan po. Sa pagpapatuloy po ng ating VOTD for this week, ito po ay matatagpuan natin sa Jeremiah 3 verse 22. Sister Jam? Jeremiah chapter 3:22. Return, you backsliding children, and I will heal your backslidings. Yan ang ating VOTD for this week po actually. So, marami na tayong natalakay mga kapatid dito sa ating backsliding na topic, ano? At alam ko po, every day kapag tayo ay nakakarinig, talagang nagsisearch tayo. Baka mamaya nga naman, meron na tayo nitong mga to, ano? Para po maagapan kaagad. So, kahapon po, itinuloy po natin yung mga symptoms, di ba? Sa kotse po kasi, sa dashboard, kapag ka po may mga umilaw dyan, ibig sabihin po nun, kailangan ng check-up. Di ba meron pong mga ano doon, yung sa oil, di ba? Ano ba yung mga nandun? Yung gas. Oo, pag mag-empty na, iilaw po yun. Pagka yung oil mo po ay kailangan ng palitan o kaya natutuyot na, may iilaw din po doon. Di ba marami pong mga nakalagay sa dashboard na kapag ka umilaw, you have to do something about it. Hindi mo po pwedeng i-disregard. Kasi po, pwede kang itirik ng makina mo. Kapag yung mga warning signs po na yon ay hindi mo pinansin at talagang dumiretso ka pa rin kahit nakita mo na yung mga ilaw na yon. The same po with our spiritual life. Kapag ka po may mga warning signs na at meron ng mga red flags na umiilaw talaga, ibig sabihin, kailangan na natin ng check-up. Kailangan nating i-check yung ating mga sarili o yung ating relasyon kay Lord kung okay pa ba, nangangailangan po siya ng ng change oil, then palitan po mga kapatid. Kung yung mga sa engine pag may umilaw, ibig sabihin po doon kahit di mo nararamdaman, meron na pong something wrong. Kaya kailangan mo na siyang gawan ng paraan. At na-discuss nga po natin kahapon, ito pong backsliding ay connected sa dalawang salita. Sabi ko sa inyo kahapon, decrease and loss. Okay? Yung iba kasi kaya ayaw nating aminin na tayo po ay nagbabackslide na pala kasi nakafocus lang tayo dun sa loss. Pero even pala yung decrease lamang ay considered na as backsliding. Kahapon, na-discuss po natin yung decrease in your Bible study and quiet time. You used to spend time with the Lord on a regular basis, mga kapatid. Tapos ngayon, nag-umpisa ka ng mabore.
dun sa quiet time mo. O kaya inaantok ka na. Ngayon, kaya you don't do it anymore. Tapos, kung nasanay ka na you're not doing it anymore, papasok ka na ngayon dun sa you don't want to do it anymore kasi hindi ka na nag-e-enjoy. Tapos, ang kalalabasan po niyan, you will not see the value of doing it anymore. Kasi sasabihin mo, parang wala naman ako nakukuha dun sa quiet time ko with the Lord. Which is a lie. Hindi po pwede na wala kayong makuha. Quiet time nyo nga po ni Lord yun eh. Doon nga po niya kayo talagang kinakausap. At doon po talaga tayo maraming natututunan sa salita ng Diyos sa ating quiet time with the Lord. So, losing a desire to spend time with God, one of the telltale sign that something is not right spiritually. Ang pangalawa po, decrease or loss in your conviction. Dati, yung mga bagay na nakaka-break ng heart ng Diyos, hindi mo ginagawa. Ngayon, wala ka na ring pakialam. Basta gawa na lang ng gawa. Dati, yung conscience mo, binabagabag ka. Pero ngayon, sabi sa 1 Timothy 4:2, namanhid na. So, kailangan, pag-ingatan po natin. Huwag tayong maglagay ng mga yung po mga ginagawa natin mga excuses na, buti nga, hindi ako kasing sama nung dati ko eh. Di ba? Nabot mo na ako ng tame na, parang ganon. O kaya hingi na lang ako ng tawad bukas. O kaya sasabihin mo naman, lahat tayo kapatid, merong struggle. Yan, wag po natin gamitin yung mga ganon. Tapos po, you lose your confidence in prayer. Hindi na nagdadasal. Kasi, sasabihin mo, hindi rin naman sinasagot ni Lord yung panalangin ko. What's the use of praying? Kaya ang nangyayari, nagpe-pray ka rin naman minsan, pero hindi ka naman nag-e-expect na sasagutin ng Diyos yung panalangin mo. Nag-pray ka pa, kapatid. So, kailangan, tapos pag nagpe-pray pa, nagmamadali. Parang, Lord, alam mo na yan, ha? Sorry, Lord, late na ako. Ganon. So, long before na mag-fail ang mga tao in public, nag-fail po muna sila in private kasi hindi po nakakapag-pray. Okay, ngayon po, na-topic ko na ba kahapon yung loss of compassion? Oo, no? Tapos yung sumunod, loss of compassion. Wala ka na pong desire or wala ka ng, masama ba yung, hindi naman masama ang keber, di ba? Espanyol. Oo, Espanyol yun di ba? Para bang wala ka ng kiber. You used to really care, but now you are busy to care. Sabihin mo, kung ako nga, dami kong iniisip, Diyos ko, ako nga, dami kong problema, isipin ko pa ba naman ang problema mo? Ganun na po tayo. Totoo nga nangyayari. Ako nga, dami-dami ko ng problema Sasabihin, iintindi ko pa ba naman ang problema mo? Yun. Pag may mga tao na pinapadala si Lord sa buhay natin na may mga kasalanan na hindi po matalikuran o kaya talagang binibihag sila ng kasalanan sa matagal na panahon, napupundi na tayo. Naku, totoo po yan. Ako po ang nagsabi nga kay Pastor, sabi ko nga, wala na bang katapusan yan? Sabi ko, ilan na lang taon ng buhay mo dito sa mundo, tapos mauubos pa sa kakaisip doon sa ganyang problema. Kaya lang mga kapatid, isipin mo rin kung di rin naman tayo pinagtiyagaan ni Lord, saan kaya tayo pupulutin ngayon? Ang totoo nun, ganun din naman po tayo dati. Di ba lagi nasi-share ni Pastor po sa inyo, na dati sabi ng mame, di ba nung kay Floyd, kasi nga di ba parang isa yun sa mga paulit-ulit na lang, oo. Tapos sabi ng mami kay Pastor, di ba, anak, mas malala ka ba dyan dati? Tapos nung inisip niya, oo nga, mas marami pala akong kalokohan at kasalanan kaysa kay Floyd. Pero ngayon, binago lang ako ni Lord, tapos ganun na yung tingin ko sa kanya. So, minsan, ganun po tayo. Yan po yung mga warning signs. O, sa pagpapatuloy po, eto na po yung susunod. Indifference to salvation and evangelism. Nawala na yung zeal for the advancement of the kingdom of God. Walang passive. Wala na siyang wala nang zeal. Pagka po kasi nawala yung zeal, parang, sorry po walang pake. Wala nang, deadma, sa madaling maintindihan salita. Deadma na sa salvation and evangelism. Yun nga po, yung sigasig
for the advancement of God's kingdom ay nawala. Kung hindi man po nawala, na-quench, napigil, napigilan. Bakit siya napigilan? Kasi ayaw mo na eh. Wala na yung excitement mo. Pero ito ba yung parang dati, ang init-init mo sa... Pagpipreach, pag-share ng Word of God. Tas nawala. Tas nawala. Malamig. Ngayon, parang kontento ka na lang na ikaw ay Kristiyano na. Wala ka nang pakialam doon sa ibang kamag-anak mo, mga kaibigan mo, mga kasama mo sa bahay. Ayaw mo nang i-share ang Word of God sa kanila. Basta ako, kontento na ako rito. Ayos na yung spiritual life ko. Bahala kayong maghanap kay Lord. Parang ganon. Nawala na, mga kapatid, yung zeal. How excited are you po when people give their life to Jesus? Natutuwa pa ba tayo? O excited pa ba tayo na sa aming mga manggagawa, siguro ang tanong namin, nagsasabi ka pa ba sa mga ibang kapatiran na, uy, mag-evangelize naman tayo dun sa mga kamag-anak mo? Yon. Sa mga members naman po, nagsasabi pa rin po ba kayo sa mga manggagawa, brother, sana po mapuntahan natin yung mga kamag-anak namin para po sila ay maligtas din. Si Jeff excited, tsaka Tagais, nagkamali, na-advance ng Sabado, pero sa isang Sabado pa. So, are we still excited, mga kapatid? Baka mamaya nawala na po yung excitement. Papaano po lalaganap ang salita ng Diyos pagka po naging indifferent na po tayo sa evangelism? Sabi po dito sa Lucas 15:7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di nangangailangang magsisi. Ang mga anghel nga sa langit, mga kapatid ang sabi rito, nagkakaroon ng higit na kagalakan, mga anghel sa langit sa isang kaluluwa, tapos ikaw, wala na. O, isang sign na po yan. Yung mga anghel nga nagtutuwa, tapos tayo, hindi na. Pandemic? Di i-share nyo po ito. 50 pesos lang po. Ang load na magagastos ng GMJ. Ito po ay isang magandang way to evangelize people. Pero thank you, Lord. Ang daming mga kapatiran natin na nagsishare. Hindi po nila inaalintana yung 50 pesos sa load. Kasi mas matimbang ang mga kaluluwa na madadalhan ng salita ng Diyos kaysa 50 pesos. 2 korneto lang po yun, mga kapatid. So, sa evangelism, when was the last time you shared Jesus to others? Lalo na po ngayong pandemic. When was the last time po you shared Jesus to others? Alam nyo, ugaliin po natin yun na kahit saan tayo magpunta, share natin si Lord. Alam nyo, nung isang beses nga yung nagpagawa ako ng salamin, pagkatapos nilang gawan ako ng salamin, sabi ko, naku, hindi ko magagamit yan, mahirapan ako. Sabi niya, bakit po, may ginagawa ba kayo? Sabi ni Pastor, oo, meron kaming live streaming, ganto. Talaga po, oo, ganito. Tapos sabi niya, pakita mo. Pinakita namin ngayon yung Good Morning Jesus natin. Tapos yung isa, nilista niya yung yung page natin. Tapos sabi ni Pastor, pakita mo yung mga sample nung Tapos alam nyo, nanood na sila. Nung pinapakita ko, nanood na. Tapos biglang merong nagkulumpunan na sila ngayon doon. Tapos nung biglang sabi nung isang nila, hindi, yung customer, sabi niya, excuse me, sabi nung isang customer, yung pala po, hindi na nila namalayan, meron na palang pumasok na customer dahil nanonood sila. So, sabi niya, naku ma'am, maganda po yan, yung bago mag-umpisa yung araw. Alam nila yun, di namin sinabi yun. Sabi niya, maganda yan sa umaga, ma'am. Kaya kinuha po nila. So, when was the last time you shared Jesus to others? Hindi po hindi po kasama rito yung prayer meeting na ina-handle natin o ina-attend na natin kasi yun talagang na yun.
given na yun, nakaschedule na yun every week. So, iba po ito. Ito po yung nag-evangelize ka outside ng prayer meeting. When was the last time? Are you still interested in sharing Jesus to others? O nahihiya ka pa hanggang ngayon? Ikinahihiya mo po ba ang pinagmumulan ng lahat ng meron ka? Binibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin, and yet, tinatamad tayo o kaya nahihiya tayong i-share siya sa iba. Ay, wag naman po. Ano mga kapatid? So yan po ay isa pong as a follower of Jesus Christ po kasi, we are called to share the good news that God has rescued us from our sins and brought us into His kingdom by His grace. So do the same for others. Alalahanin niyo po mga kapatid na kung hindi po tayo sinyeran nung mga nagdala sa atin sa Panginoon, baka hanggang ngayon po ay bihag pa rin tayo ng dating buhay natin at hindi pa po natin na-enjoy kung anong meron tayo ngayon. Pero dahil meron pong matatapang, malalakas ang loob at masisipag na nagbabahagi ng salita ng Diyos, inabot tayo. Kaya nga po ngayon, nag-e-enjoy tayo sa buhay natin sa Panginoon. So wag po nating sarilinin yun. Do the same for others. And isa pa po, decrease in your giving. Allah, medyo oo. Ito, may maraming justification. Yes. Kasi, naging justification si COVID eh. Oo, naging excuse si COVID sa giving. So there used to be a time na nothing po like difficult situation o kaya yung unemployment, pandemic, distance could stop you from giving to God. Dati, kahit walang-wala ka na, yun na lang ang nasa bulsa mo, ibibigay mo pang love offering kay Lord. Di ba? Pero, oo, babe, share ko yan. Sige. Oo nga. So, dati po, you gave by faith. You gave out of poverty. Hindi, alam mo dati, maliwanag sa'yo dati na kahit na konti lang ang pera mo, hindi ka pwedeng hindi magbigay. Diba? Tapos, you gave expecting and trusting, mga kapatid, even out of situations where you are lacking, nag-expect ka that pag magbibigay ka pa rin, kahit na kulang ka na, kahit na ito na lang, ibibigay mo pa rin. Kasi maliwanag sa kaisipan mo na kapag ka ikaw ay nagbigay, yung economic plan of God, ikaw rin ay magkakaroon. Yung sinasabi ni Pastor, may tumawag sa akin nung isang araw. Ito po yung kapatid natin na taga-Italy. At uuwi siya sa Tuesday. Tapos nagpa-pray lang po siya kasi nga uuwi siya. Tapos sabi niya sa akin, Sister, sabi niya, bukas ko pa po i-deposit yung aking tithes bago po ako umuwi ng Pilipinas. Pasensya na po, sabi niya, kasi nitong mga tapos sabi niya, tapos bukas lang po ako makakapagpadala para doon sa donation po doon sa mga flood victims. Sabi niya, gustong-gusto ko po, kaya lang, sabi niya, ngayon lang po ako nagkapera. Kasi po, yung anak ko, dahil nga, di ba nag-lockdown po ang Europe? Sabi niya, nawalan po ng trabaho kasi restaurant daw nagtatrabaho yung anak niya. Sister, napakamahal po ng bayad sa bahay dito. So dahil walang trabaho yung anak ko, ako lang ang meron, ako po ang nagbabayad nung renta nung bahay nila. Sabi niya, ako po'y talagang nawala ng pera. Sabi niya, pero sister, ang tithes ko po kahit wala na akong pera. Sabi niya, hindi ko po kinakalimutan. Sabi niya ganun. Imagine, no? Tapos alam mo, sabi niya, kahit maliit lang po ang makakatulong po ito doon sa, wala na nga siyang pera, tapos uuwi pa siya ng Pilipinas. Pero bago siya umuwi ng Pilipinas, pinadala pa niya yung tithes niya, tapos nag-send pa siya ng tulong para doon sa mga flood victims. Ang mga
mga tao pong ganon, mga kapatid, ay may pangunawa kung papaano kumilos ang Diyos sa mga taong sumusunod sa kalooban niya. Kalooban ba ng Diyos na magbigay tayo? Of course po. Mga kapatid, nauna siyang nagbigay sa atin kaya tayo meron. Kaya ang kalooban niya ay magbigay din tayo. So dati, kahit na alam mong kulang ka, pero you still trust the Lord na kapag binigay mo to, hindi ka magkukulang. But lately, you don't give like you used to. Kasi, ang sabi mo, may pandemic eh. Baka mag-lockdown, papaano na kami? Ngayon, kinu-question mo na kung talaga bang kailangan ka pang magbigay. Dahil naintindihan naman ng Diyos yun. Tapos po, hindi ka na naniniwala na yung pagbibigay mo ay nagkakaroon ng difference. Or sasabihin mo, di ba wala namang kailangan si Lord sa atin? So siguro pag di ako nagbigay, may intindihan naman niya yon. O kaya minsan sinasabi mo, nagbibigay ako dyan, saan kaya nila nilalagay yan? Samantalang dati, wala kang iniisip na ganun. Ang gusto mo lamang ay matupad ang kalooban ng Diyos. Gusto mo lamang sumunod dun sa sinasabi ng Diyos. Pero bakit ngayon ang dami mo ng tanong? Ang dami mo ng mga justification. Alam niyo po yung mga taga-Macedonia, wala na silang maibigay, ibinigay muna nila yung sarili nila. Amen. Pinakasusi po yun, ibigay mo muna ang sarili mo sa Diyos. At pagkatapos, siya na ang magpo-provide ng lahat ng kailangan mo para makapagbigay ka ulit. Amen. Sobra pa sa mga pangangailangan mo. At ako po naman ay namangha talaga ng todo sa mga kapatiran po natin na unawa nila ang kalooban ng Diyos. Kasi kahit dumaan ang pandemic, hindi po sila kahit minsan lumiban sa kanilang mga tithes, sa kanilang pagbibigay. Alam nyo, yung si Sister Lulu, nagme-message sa akin nung isang araw, sabi niya, Sister, grabe po yung ginawa ng Diyos sa pandemic sa amin. Dati po, sobrang stress kami dahil dun sa paghahabol, sa order sa amin nung ano. Ngayon po, kami na lang ang kami na lang ang, wala nang company na pinag-ano. Sarili na lang nila. Kung kailan daw sarili na lang nila, tsaka po maraming nabebenta. Ay, thank you. Tapos si Brother Melvin, puro mayayaman daw ang bumibili sa kanya, walang tawad-tawad. Wow, praise the Lord. Mga bags, di ba? no? Yung mga Oo. matitibay na bags. Yung Snowfield. Tama ba ako? Snowfield ba yon, Jam? So, yun po. Kay Sister Lulu Madeha, sabi niya, tapos, dati po, pinoproblema namin ng pagkain namin araw-araw. Ewan ko po ba, Sister? Sabi niya, kung kailan pandemic, tsaka po kami hindi namumroblema sa mga pang-araw-araw namin kailangan. So, ang Diyos, hindi po subject sa mga ganyan. Amen. Kasi siya po ang may control niyan. Kaya hindi mo pwedeng isubject si Lord na dahil pandemic, wala rin siyang pera. Sabi nga po and God will supply all your needs yes. according to His Amen. riches and glory na hindi maubos-ubos. Kaya kahit pandemic, hindi nauubusan ng Diyos. Amen. Kaya kailangan, yung giving natin, time na ako, Beb, yung giving po natin, wag nating kakalimutan. Okay, mga kapatid? When giving financially to the church becomes less important to us, our hearts are likely not aligned on God's purpose. Yes. Kapag naging less important na, hindi ka na naka-align sa purposes ni Lord. Kasi syempre, yun ang purpose ng Diyos propagation. Ha? Paano po magpo-propagate kung wala nang nagbibigay? And finally, decrease in church attendance. Hala. Konti. Oo. Oo nga. Pero, dumami mga kapatid. Pero yung mga kapatiran natin na uma-attend nung tayo ay merong physical gathering, hindi ko masyadong nakikita ngayon. Ginawa ni Lord, alam nyo, nagpadala siya ng maraming a-attend sa ibang lugar pa ng mundo. So, baka mamaya, mga kapatid, hindi na po nanonood ng Good Morning Jesus. Baka po, nung umpisa lamang, dahil sa takot, sa pandemic, ang daming uma-attend. Araw-araw, nagko-comment pa.
May Ngayon, comment pa, eh, no? hindi na nagla-login, wala pang comment. Tinamad nang mag-comment, okay? So there was a time po that nothing's gonna change my love for you. So nothing's gonna stop you from going to church. Yung iba nga po, sabi nila, di ba, wala man akong pamasahe. Bahala na si Lord pag uwi ko, pero pumupunta pa rin. Isa po ako dun. Kahit walang pamasahe, alam ko may magbibigay sa akin pag uwi. Di ba? Ngayon, tapos you felt excited about going to the church. Pero ngayon, naging burden na siya. Parang pabigat na ang pagpunta sa church ngayon. Naku po, wag naman po mga kapatid, ha? Tapos, pag pumunta naman sa church, o kaya nakinig naman ng GMJ, ang daming reklamo. Ang daming napapansin. Mga kapatid, kaya po tayo nag-iipon-ipon dito ay para mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Tapos, sasabihin ng mga iba, di napilitan silang kasi baka mamaya, sasabihin ako, nag-check si Sisteria, matin tayo, gano'n. Tapos, nang nandiyan niya, ano ba naman yung mga suot nila? Ano ba naman yan si Sister Ched? Minchi, dili yun, sabi. Ang dami nang nakikita, hindi naman po yun ang dahilan natin kaya tayo nag-iipon. Ang dahilan po natin kaya tayo nag-iipon ay para po mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya ang abangan po natin, yung pag-aaral. Huwag na po nating, alam nyo naman po, ang mga may napapansin po talaga, yan nga po kaya natin tinuturo to Ano po, may something na, ayusin na po natin mga kapatid. So, hindi po dahilan ang pandemic para magkaroon tayo ng decrease in church attendance because meron tayong live streaming. Dati, pagka uma-attend ka ng mga ganito, you expect that the Lord is going to do something good. Amen. At may makukuha ka from the Lord sa pag-attend mo, sa pakikinig mo ng salita ng Diyos. Ngayon, di ka na nag-expect ng ganun. Kaya, sasabihin mo, wag na lang umattend. Wala din naman. Ayun. Doon po tayo nagkakamali, mga kapatid. Hebrews 10:25. Sister Sally, anong Hebrews 10:25? Huwag nating kakaligtaan Sa Tagalog, ng sige, ganitong tama. klaseng pagtitipon, bagkos tayo ay magpalakasan sapagkat malapit nang dumating ang Panginoon. Yon. Do not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more since you see that the day of the Lord is coming nearer. Amen. So mga kapatid lahat po ng mga nabanggit natin na yon, mga kapatid, kapag ka po yan ay parang may umiilaw na sa dashboard ng ating spiritual life, punta agad tayo kay Lord. Check up. Regular check up, Lord. Ang maganda dito, ang check up kay Lord, walang bayad. Yes, oo. Hindi kagaya pag dinala mo yung ano mo sa kasa, ang mahal ng babayaran, di ba? Oo. Tsaka hindi mo kailangan ng appointment kay Lord, Oo, diba? kahit kailan, Oo, pwede, amen, di ba? Amen. Hindi mo kailangan mag-face shield, hindi mo kailangan mag-face mask. So yun po mga kapatid ang ating natapos na po natin ang lahat po ng symptoms para po maagapan natin of backsliding. Tomorrow, abangan po ninyo mga kapatid. Ano ba ang resulta ng backsliding? Sabi kasi nung iba, wala naman daw nangyayari pagka nag-backslide ka. Kaya okay lang din. Akala mo lang wala. Pero meron mga kapatid. Ang daming mawawala kapag ka nag-backslide. At alam nyo ba kung sino po ang nag-gain pag tayo ay nag-backslide? Tomorrow po. Abangan nyo po yan mga kapatid. Okay, thank you Lord. Sister Jen. Yan. Dahil ngayon ay November 26, today is your birthday, Sister Donna Bell. Oh, it's 27. Pandemic. Tama yan. Mali ang Pero tama binabasa. ito, mali ang binasa. Ayan. Sister Donna Bell Viudes. Yan. At kay Sister Joanne Garcia. Dalawa lang. Dalawa lang po ang may birthday ngayon. Joanne, happy birthday! Happy birthday. Joanne, nasa East kami bukas. Joanne. Alam mo na yun. Yung date natin, hindi na natuloy-tuloy. Ayan, kasama si Shai dyan, di ba? Opo, shy. Oo, Joanne, madami ng sale. O, kantahan natin sila ng happy birthday. Happy birthday, happy birthday,
Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid! Congratulations nga pala kay Sister Rachel Estrada. Siya po ay certified na doctor. Wow! Congratulations. Bukas nasa is din tayo. Oo, kasama siya dun sa mga may Thank you, doktora Lord. na tayo. Congratulations, Sister Rachel. Tapos birthday din niya ngayon, di ba? Ngayon pa lang pala birthday niya, nabati natin siya kahapon. Advance. Oo. At congratulations din kay Brother Gio at kay Ivy sa bagong baby nila, Brother Gio Aquino na nasa Dubai. Brunei. Nasa Brunei. Congrats! Sounds like magkatunog ang Brunei at Dubai. Yan. Congratulations, Gio and Ivy. Yan. Thank you, Lord. We only have Malaysia Jam. Nagtago na naman. Ayan. We only have 28 days before Christmas. Akalain mo, sa Monday at 30 na. Opo, tapos. At guest po natin si Doc Mon Fidere sa Monday. Kaya po mga kapatid, i-ready nyo po yung inyong mga katanungan. Kasi po, i-discuss po niya sa atin at pwede po kayong magtanong tungkol sa diabetes and hypertension. Naku, maganda yan. Pwede po kayo, habang holiday po yon, kaya wala pong reason na wala po kayo, ha, mga kapatid. Kaya samahan niyo po kami sa Lunes kasama si Doc Mon. Thank you, Lord. Ayan. Para po sa ating new song of the week, na galing po kay Sister Inday. Jamie Hapin ng Bohol. Amen, amen. Pakinggan po natin ang kanyang new song of the week. Sa buhay kong ito, aking kukunitayin, aking nawa para sa
Inday Jamie. Si Inday Jamie. Oh, Jesus, kay buti mo sa lahat ng tao. Pangalawa na yan. Nagtitiwala sa'yo. Thank you Lord po mga kapatid. Ayan po ang ating New Song of the Week. Ngayon naman pong araw na ito, pakinggan naman po natin ang pasasalamat at pagbabahagi ng mga kapatiran natin from our Laia Outreach. Si Brother Palomo at si Brother Dante. Good morning, Jesus! Hallelujah! Pastor Tony. Purihin at pasalamatan muli ang ating Panginoon. Mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. At salamat sa pagkakataong ito naman na tayo makakarinig, makakatanggap ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Nandito sa aming panel ngayon, si Brother Palomo at si Brother Dante. Brother Palomo, bati naman kay Lord sa mga kapatiran. Binabati ko po si Lord. Good morning, Jesus. Good morning, Kumpi Family. Ganon din po sa lahat po ng ng member ng San Juan Outreach. Thank you Lord po at glory to God. Amen. Brother Palomo, meron ka nakalimutan na batiin. Yung iyong best friend. Binabati ko po yung aking nag-iisang asawa. Hindi, pera doon. Si Pastor Romy. Binabati ko po si Pastor Romy, si Jeff. Brother Jerry at saka si Brother Jeff Borja po. Oh, kita Thank you, mo Lord na. po. Saka po sa lahat po ng mga pastors, mga ministro po ng Kompi, binabati ko po kayong lahat. Brother Dante, Ayan, good morning Jesus, mga kapatid. Una nagpapasalamat kay Lord at nandito ako ngayon. At binabati ko yung mga kapatiran, lahat ng nanonood, lahat ng tumututok sa ating Morning Jesus, sa lahat ng live stream, at dun sa mga classmate ko nung high school, na nasisharean ko ng aking pag-host party, at sa mga katrabaho ko sa resort. Ayun po, salamat sa Diyos. Amen. Hallelujah. O Pastor, ikaw na mauna dyan sa katabi mo. Sige, yan. Tanungin po natin ang ating kapatid, yan, si Brother Dante. Brother Dante, kailan ka ba tinawag ni Lord sa Kompi? Bali po, ang natatandaan ko talaga na kung kailan ako yung talagang, yung totoong nagsimula ako. Kasi alam ko po, elementary pa ako nung una ko narinig, pero hindi ako seryoso siguro. Pero nung dumating po yung time na mag-high school na ako, doon ako napasok sa school na andun yung gawain natin po, doon sa kay Brother Marino, Southern San Juan Academy po. Nung mag-high school na po ako, na nasama nga po ako sa scholarship ng buong taon. Yun po yung unang-unang. Talagang naging way sa akin ni Lord ng pagkatawag niya para mag-umpisa ako sa ganitong gawain po. Way back to Ilan taon na ba? Bali, 25 years na po siguro yung nag-start. Kaya daw siya kay Brother Marino sa Southern San Juan Academy. Oy, na-assign ka ba doon? Opo. Ako rin na-assign kay Brother Marino de la Hoya. Oo. Naabutan mo ba si Brother Bilo? Hindi masyado. Hindi masyado, Hindi po masyado. Oo. Sino yung mga manggagawang nakilala mo bukod kay Minister Andy? Bali po yung mismong nagtagal din po na nakasama ko doon ay si Brother Dodi. Yung time na yun po na madalas, lalo po nung nung siguro mga third year na ako or second year, nag-outreach na po sa sa ibang kuba na nakakasama na rin po ako dahil nag-start nga po kay Brother Andy na nakakasama sa mga outreach. Kay Brother Dodi, Brother Dodi, na-assign ka rin pala dito, no? Pastor, ano naman naalala mo kay Brother Dante? Ako may naalala kay Brother Dante. Siya yung lahat ng mga kabataan ng mga panahon na yon, mahilig siyang magturo ng dance. Mahilig sa sayaw ito eh. Tama ba ako, Brother Dante? Opo. So, Sample. Meron tayo nagsasample. Amen. Hanggang ngayon nga, yung mga apo-apo na, no? Mga pamangkin. Yung pa rin ang iyong nagiging passion. Amen. Hallelujah.
Pastor Tony, mukhang meron nata siyang life verse no? Ayan, sige. Meron Opo. palang pinangahawakan salita, Brother Dante? Meron po. Bali, ito po yung word na talagang nag-ano sa akin ngayon sa Awit 37 verse 4. Sa Diyos mahanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Ayan, tunay nga po talagang nung mga unang, matagal na rin po siguro talaga na ibinigay sa akin ni Lord. Kasi pagka hindi ka seryoso, hindi makakalimutan mo yung mga ganong pagkakataon, mga ganong salita na talagang hindi matitimo sa iyo. Pero talagang madalas po na yun ang binibigay sa akin kasi nga po may mga kahit po sabihin natin na yung panahon ng high school life ko is napaka-smooth. Kumbaga sa pag-aaral, sobrang blessed po ako dahil 4 na taon po ako nakaranas ng scholarship sa school. Wala po Amen. talaga akong binayaran kundi baon lang sa school, mga bibilhin konti-konti lang at saka yung mga test paper, yun lang po yung pang photocopy. Pero hindi ko po naisip na isa na po pala yun sa ibinigay sa akin ni Lord nung panahon na ibinigay na naulit din po ulit na nagkaroon ako ng mga failure. Hindi po ako nakapagtuloy ng college, although natapos ko po yung vocational, pero talagang ang hinihiling ko talaga noon, makapag-teacher talaga po ako. Pero sabi ko, sa lagay ng buhay namin na talagang sunong ng plangganang may isda ang aking inay at ang itay na dilim ng aalis, dilim po rin po babalik na sinusundo pa namin minsan ng ilaw sa kalsada. Yung pong Aladin na yung Digaas, ang tawag ko Kulman. Yun po talaga sabi ko, nung panahon yon nung nag-utay-utay na siguro po, namomold na doon sa salitang yon, nitong sabi ko, hindi ko na rin po talaga inisip na kung hindi ko mamatapos yung college, dahil nga po, nung natapos ko na yung vocational, nag-enter naman po ako ng pag-i-educ. Pero talagang hindi po siguro talaga will ni Lord na matuloy ako doon dahil nga po, ang sabi lagi ng magulang ko, sabi, kakayanin nila. Ang lagi sabi, igagapang, makatapos ang anak. Pero hindi ko po kaya na yung ganun yung makikita ko na talagang para lang po sa akin dahil hindi naman po sa minambaliit ko yung sa aming magkakapatid. Ako lang po yung nagkaroon ng interest na kahit makatungtong ng kolehiyo. Pero ako po yung naging nila na masuportahan din kahit nahihirapan. Ay di ako pinatulong, working student, pero hindi ko po talaga kinaya ng full load ako. Nag-give up po ako noon. Talagang hindi ko siya pinilit naman dahil natutok na rin po ako sa trabaho. Parang binaliwala ko na rin po kahit dahil nung time na yon nagdadalawang isip na rin po ako na ituloy nung matatapos na ang second sem, ang first semester ng first year, naririnig ko sabi, aaral na naman, may natapos na siguro dapat pwedeng magtrabaho na para makatulong dahil yun lagay nga ng edad, ng magulang. Sabi ko, siyempre, nagdadalawang isip na rin po ako, pero inisip ko rin po naman na magkaroon ako ng second option. Lilipat ako ng school dahil yung napasukan ko pong school nung college ay private din. Pero thank you Lord naman po na ako may scholarship din po nakuha doon kahit hindi ako nakasama sa mga honor. Dapat po pagkasama ka sa honor roll ay at least 50% discount. Pero nakuha ko po sa foundation ay 25%. Di sabi ko malaking kabawasan, trabaho ang aral nga lang. Pero talagang ang hirap po at yun nga yung naging ko na siguro ito talaga. Sabi ko tigil na, trabaho na kung saan na rin po ako nagtrabaho, nakaranas din po ako ng trabahong hindi related sa tinapos ko. Nag-garment factory ako, nag-merchandising, pero hindi ko rin po nakuha yung satisfaction ko hanggang natawag po ako sa isang na agency sa Manila, nag-o-office po ako doon. More than a year din po, 1 year and 3 months po na talagang kumbaga po sa maayos din, pero hindi ko rin po nakukuha yung talagang ay satisfaction ko dun sa kung anong meron ako. Kumbaga may mga times na syempre masaya ka dun kasama mo yung katrabaho mo, pero pag nag-iisa ka na, lalo na po dun sa dahil pagdating ng gabi, mag-isa na lang ako sa staff house. Sa office namin, meron akong sariling quarter doon, nag-o-office ako sa Makati. At yun nga po, yung time na yun, malayo na ako sa gawain. Hindi ako nakakarinig, wala akong kung saan ako aatin. Hindi ko rin po alam na meron palang malapit doon sa Makati, doon sa may City Hall mismo, na prayer meeting, may fellowship doon, yun. At doon po talagang nahanap ko rin po, talagang itinuro din sa akin ni Lord yung way kung paano uli ako manunumbalik sa gawain, kahit nandun po ako sa malayong lugar. At yun nga po ang naano ko sa sarili ko na talagang
nararamdaman ko din yung pananabik sa gawain. At yun nga po, sabi nga, talagang kay Lord lang, hinanap ko talaga yung kung saan talaga ako magiging successful na ibinibigay sa akin ni Lord, na hindi ko man nakuha yung success sa pag-aaral. At yun nga po, na hanggang sa nag-decide na rin po ako na nung medyo mahina po yung ng agency, tinatanong din naman po kami sa amin kung pwede akong umuwi muna. At nag-give up din po ako doon dahil medyo hindi rin po maganda yung umpisa sa maganda pero hindi din po natatapos sa ganung kaganda na may mga times na hindi mo makukuha syempre ng ayos yung iyong sweldo, may mga ganung Syempre nag-give up din po ako doon na umuwi na ulit ako dito sa Laia para po yun, maghanap na iba ulit na trabaho na hindi na related na naman sa akin. No. Back to zero na naman ako. Yan, panibagong umpisa na naman. Pero doon ko po na-enjoy yung trabaho na pagdating ng araw ng linggo, kahit, kumbaga, may mga araw na parang nakakatamad. Pero nung sa salita niya, hiningi ko sa kanya na bigyan niya ako ng trabaho na kahit araw man lang ng Sunday ay magkaroon ako ng panahon sa fellowship. At yun nga, lagi akong nalilid na sabi sa akin, dito na lang, mag-stay na lang dito. Kung makikitain ko doon, ang sahod ko doon ay mas malaki sa malayo. Talagang inaano ni Lord sa akin, malaki nga, babayad pa ako ng bahay, may mga ng gastos. Pero dito, hindi ganun kalaki. Pero magiging okay naman ako na nakakatulong ako sa pamilya ko na pag wala akong pasok sa trabaho, sa amin naman nakakatulong na may kaunti kaming tindahan at nakakatulong pa ako sa gawain na yun nga yung araw ng Sunday simula nung nagbigay ng schedule talaga na tinanong ako ng manager na kung ano yung gusto kong day off. Tinanong ko sa kanila na kung pwedeng Sunday ako mag-day off, although may guest pa kami nung galing ng Saturday, may iwan ng Sunday, dapat ako yung mag-ano ng breakfast. Pero sabi ko, kung pwedeng ako na lang yung kung ano yung maiiwan na kailangan ligpitin ng naiwan ng guest, ako na lang yung i-assign sa panghapon. Kaya nagkakaroon Brother ako Dante, ano ngayon, nasumpungan mo na ba yung sinasabi mong kaligayahan? Sabi mo kasi sa awit, alam ko naman yung journey mo nga, pero alam ko matagal ka rin naman kasama ng mga manggagawa. Opo. Yung heart's desire mo na maging guro, alam ko ikaw na yung nagtuturo naman ng salita ng Diyos na kasama mo yung mga ministro sa matagal na panahon. So, natupad din yung passion mo na makapagturo. Ngayon nga, di ba, yung mga maliliit na bata, ikaw na ngayon ang tagapagturo. So, yung passion mo na makapagturo, nagagampanan mo naman. Kaya lang, ito naman ay para sa buhay na walang hanggan. Ang pagiging pagtuturo mo. Kaya ipagpapatuloy mo. Kaya nga ngayon dito sa ating gawain, alam ko, lagi pera itong pandemic. Alam ko na kayo mga nag-aayos dito sa worship center, kayo yung mga tinuturuan mo yung mga bata. So, patuloy pa rin. Kaya yung hinahanap mong kaligayahan, sabi mo nga, unahin si Lord. Seek your happiness in the Lord and He will give you your heart's desire. Sabi mo nga, di ba, nung isang gabi, nandun kami sa inyo. Andun pa, malapit ka pa sa pamilya. Dati, nandun, ang layo-layo. Pero Makati Session Hall yung sinasabi niya di ba, Pastor Tony? Opo. Ang haba pala ng nilakbay ni pag Brother. Nakikita ko nga po si Brother Dante, Pastor Alex, talagang ang lukot-lukot ng mukha ng taong ito. Noon? Opo. Ngayon, nakakatuwa kasi, totoo naman po, kasi sa ibang version nakalagay, delight yourself in the Lord. Kasi pag sinabi kasing delight, to take pleasure, to give joy, and satisfaction. Sabi nga ng ating gamit, kung para sa kanya, may kakulangan Hindi siya satisfied, parang bagamat andyan yung mga trabaho na tinatawag. Di ba? Yun ang po yung nakakatuwa. Kasi sa Tagalog, sa Diyos mo hanapin. Hindi mo sa pera hahanapin ang kaligayahan mo. Alam mo, alam mo, Pastor Tony, parang walang pinagbago si Brother Dante simula nung nakita ko. Opo. Alam mo kung ano ang hindi niya pinagbago? Alam mo kung ano? Payat pa rin siya. Brother, lahat kami nagtabaan na. 25 years ago, ganyan ang itsura mo. Tsaka parang hindi siya tumatanda, no? Ang tingin nga namin mag-asawa, Pastor Alex, ni Sister Marvic, itong taong to may calling.
Yun ano? po yung aming pananaw ni Sister White. Oo naman, matagal na. Opo. Hanggang ngayon naman kung siya matagalan journey, ito, matagalan langoy nito. Brother, alam ko ikaw ay bangkero. Pero alam mo ba hindi ako marunong lumangoy? Siguro, minsan. Paano nga ba lumangoy? Pero bago yan, alam ko, meron kang gustong ipahatid sa ating mga kapatiran eh. Pati yung binigay sa yung word. Ang word of God po na pinangawa yung Kawikaan 11:24. Ang taong mapagbigay lalong yumayaman, ngunit naghihirap yung mga tikom ang kamay. At yun pong word na yun, hindi parang kusanala ko lang parang binigay sa akin ni Lord. Kahit naman po sa simpleng bagay laang, sa maliit na bagay, minsan dumadating yung inis ako sa tao, ay parang paglalapit to, tatanggal. Pero pagka yung time na pong nandun na siya, talagang nandun yung puso mo po na hindi mo po siya matiis, talagang ibibigay mo pa rin, ultimo kahit sa maliit na bagay, hahatiin mo pa rin para lang mabigyan po siya. Talagang, doon po lagi ako nasusubok din ni Lord na kahit talagang nadaan sa akin yung inis na ako diyan, ayaw kitang bigyan pagka madating, pero talagang andun po yung pagka yung puso mo talaga, lalo na related ka na kay Lord, talagang hindi na po mawawala yung nasa puso mo. Yun po si gift po ni God sa iyo, yun talagang yung po mga gayong bagay. Sabi ko nga po, hindi man po ako binigyan ni Lord ng hindi ako pinagpala sa boses, ay pinagpala naman po sa akin yung lakas ng loob. Ako po, sa totoo lang po, Pastor. Parang meron kayo pinapahiwatig no? Kahit po nung iba to sa akin, amin lang po ng amin. Dahil yun po, lakas po ng loob na alam ko nandyan si Lord at lagi niya po akong gagabayan. Then, bago ka, meron kang ibig ipahiwatig. Pero alam niyo mga kapatid, parang sa Brother Palomo, yung ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Subalit, naghihirap ang mga tikom na kamay. Sabi mo nga, minsan nga, para bagang, maski naman ako minsan parang siyempre sasabihin mo, eto na lang yung akin muna. O kaya, malakas ka pa sa kalabaw. Tapos, ako pa ang para bagang, minsan nga makikita mo, parang, ewan ko kung naranasan nyo to parang lalapit sa inyo, pero yung mga gamit naman, merong cellphone, malalaki yung mga telebisyon, ang gaganda ng mga gadgets, pero parang sa tingin mo, kung wala kang pangangailangan, pwede mo namang, di ba, parang ganon. Ewan ko, naranasan ko rin yun. Pero sabi mo nga, paglapit parang bibigyan mo rin, no? Opo, yun po talagang, kanya-kanya po tayo ng gift. Meron po talagang kahit sitwasyon na nadating talagang, yung po sa ganung bagay, doon po ang akin namang kahinaan. Yung po talagang binigay sa akin, Lord, na laging laging mababa. Kung anong meron ka paglapit sa iyo, bigay, ganun po ang... Ay, very good, very good. Alam ko, itong mga nakaraang pandemic, maski man si Dante, yung milagrong nangyari sa iyo nitong pandemic na, alam ko, na ibahagi mo yung kapiranggot, pero yung kamanghamanghang ginawa ni Lord sa dagat natin. Opo. Gusto mo bang ibahagi sa lahat ng mga kapatiran? Kasi pag tinagnan mo, siyempre iba-iba mga pananaw ng mga tao tungkol dito sa pandemic. Marami silang mga why, di ba? Pero tayong mga Kristiyano, hindi why what? Ibig sabihin, ano ba yung gustong ipaalam ni Lord sa atin dito sa lupa sa pangyayaring ito? At yun namasdan nyo dito sa Laia, lalo na kayong mga bangkero, di ba? Gusto mo bang maibahagi sa ating mga kapatiran? Opo. Bali po nung panahon ng pandemic na yun, talagang nag-iisip na ako, hindi ko alam kung anong magiging hanap buhay kasi nga nag-lockdown. Walang guest. Lahat ng resort dito, bawal tumanggap ng guest. Tapos yun, siyempre may pangisda po ako, laot ako ng laot. Pero hindi ko po ina-expect na yung klase ng isdang yun, talagang para pong ulang ibinuhos, biglang dami ng idinating ng isdang yun, talagang sobrang grabe po yung pagpapala na buong lockdown po yun. Sa more or less po yun, 3 months.
Halos araw-araw, ganun po ang hinuhuli ng mga... Dumami ang mga isda. Ito ba'y nangyari na sa buhay ninyo o kamangha-mangha ito? First time ba to? First time po yan, kahit po yung mga nauna po sa aking mga mangingisda, yung mas mga nakatatanda. Talagang pwede daw po maging kasaysayan ng Leia yung pagkapangyarang yung pagkabiglang dami ng ganong klase po ng isda. Although may mga isda po na sadyang madamihan kung mahuli, pero yung klase po ng isdang yon na dumating dito, talagang nun lang daw po nangyari talaga Anong yun. pangalan ng isda na matanong ko lang? Ang term po ng iba, tuarek, yung iba talupak. Ano po yan? yung binabala- Bihira? Ay, nakakahuli po kami nun, mga 10 praso, mga ganon. Hindi po ganon talaga karami. Ay, alam ko, ewan ko kung narinig mo yung maliputo, di ba mahal yung maliputo doon sa Taal. Opo, Ganon din ba ang kanyang halaga? Mahal din? Mas mura po siya, kaso po, Ay, mas mura. Kaya Opo. lang ang dami. yung po sa dami naman po. Kaya maraming mga nakakain. Ang isa pa pong magandang ginawa ni Lord, nung pong panahon yun, pag binibinta po namin siya, binabalatan, tinatanggal po yung balat. Alam niyo po yung liha, yung sandpaper. Pag ginagamit mo, nakatangos po ng mga ganitong kamay. Mga 2 linggo pa lang kami nang huhuli nun. Wala sugat-sugat ng kamay sa pagtatalop. Talagang si Lord po, hindi marunong magpabaya sa kanyang mga anak. Bigla pong nagkaroon ng inay ng buyer, bulto-bulto, kahit 1 tinulada araw-araw, pinipick up pa po. 1 tonelada? Kahit po 1 tinulada Ilang araw-araw. kilo ba yung 1 tonelada? 1,000 Kilos? po yan, opo. 1,000 kilos? Ayun po, ang naging kondisyon ng buyer. Dami nun ah. Kahit daw po araw-araw, 1 tinuladang ganong isda, pipick upin niya. Wow! Ganito pala nangyari sa Lai. Hindi Opo. natin alam. Hindi nababalita. Tapos po yun, di ganon. Ang kagandahan pong ginawa ni Lord, yung pong talupak na yun, kung tawagin, binabalat namin, mas gusto niya yung hindi binabalatan. Bakit? Ay, yun po ang kailangan yata po nung parang Buyer. pinapasok na po yung diretso sa gilingan. Para opo, hindi na po binabalatan. Kamukha po nun, merong huli po kami na merong 120 kilos. Isa-isa po namin siyang babalatan. Mga 2 oras, 3 oras kami nagbabalat bago makatapos. Ngayon biglang nagpadala si Lord ng buyer. Bigla po nagpadalang bayan. Wala na kayong balit-balat. Wala nang gusto niya sugat-sugat. Opo, wala na. Kaya basta pagkakadating namin, patong na sa timbangan, diretso na po. Kaya pala gusto mo umawit. Ano? Sige nga, awitin mo nga yung awit mo dyan. Kaya puno po talaga ng pagpapala. Oh, yun, sige, yan. Ngayon, pagkakataon mo na. Sige. Bilang pasasalamat ko kay Lord, sabi ko nga, pinagkalooban ako hindi ako pinagkalooban ng magandang boses, pero yung lakas na loob. Okay. Parang si Pastor Romy, no? Okay. Yun nga Pastor po, Romy, sabi ko kanina kay Pastor Tony. palakasan lang ng loob. Palakasan lang po ng Pero loob. alam ko si Lord naman ang mag-aayos ng mga tenga ng ating mga kapatid. Opo. For the glory of God to. Glory Sige. to God po, glory to God. Amen. Sige. Nold, ayan. Pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Ikaw na mag-isa. Tataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Iyayan ko kabutihan mo, Jesus. Ihayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Everybody now. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita. Aking Panginoon. Chorus, kailanman. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan. O kay buti mo, Jesus, dakilain ka, pupurihin kita.
ka, aking Panginoon. Hindi naman lakas ng loob, meron palang timbre, ano, ha? Sige, tumitimbre na yung misis mo, uwi ka na daw. Sige, Brother Dante. Brother Dante, ito, dadaanin ka sa lakas ng loob. Ano ka ba? Meron ka bang lakas ng boses dyan? Meron ka rin paborito, di ba? Sige, pakinggan natin, mga kapatid, ha? Pasasalamat sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Pasasalamat sa iyo, Panginoong Jesus. Pasasalamat sa iyo, Panginoon. Luwalhatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, Jesus. Papuri, pagsamba ang iaalay ko sa iyo, tanging sa iyo lamang. Salamat sa iyo! Salamat sa iyo, Panginoong Jesucristo. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, Jesus. Papuri, pagsamba ang iaalay ko sa iyo, tanging sa iyo lamang. Tanging sa iyo lamang. Hallelujah. Dear Lord. Brother, payag na tayo. Payag na kami, mga kapatid. Kailangan pala, umawit ka ng umawit pala, brother. Maski naman sa iyo, lakasan lang naman ang loob. Malakas din ang loob natin. Nakakatuwa, kasi Gusto mo bang umawit, Pastor Tony? Natutuwa lang ako kay Brother Polo, para bang may kasabihan ba? Small but courageous. Ano? Small but courageous. Small but courageous. Kasi sabi niya kasi, ang lakas ang loob. Small but courageous. Matapang yung ating Bago kapatid. yan, ha? Opo. Ako naman, hindi small but courageous. Time na. Time na ba? O wala pa? Wala pa? O sige na nga, babayaan ka na. Ha? 5 minutes. O ikaw naman, gusto mong, o ako kakanta, gusto mo ikaw na lang. Meron ka bang paborito rin? Yun po, yung sa mami. Sa mami daw. Kamangha-mangha. Kamangha-mangha. Hindi na naaawit ng karamihan. Alam ko yun. Sige, sasabayan namin. Ikaw muna. Okay. Hallelujah. Kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Jesus. Kamangha-mangha ang iyong gawa sa buhay ko, Panginoon. Kamangha-mangha tunay ang iyong mga gawa. Tunay nga ikaw ay kamangha-mangha. Kamangha-mangha
Amen, amen. Baka merong mga panghuling pananalita sa ating mga kapatiran kasi hindi lamang local to, Brother Palomo. Marami tayo pala. Maski naman kayo, marami kayong kamag-anak sa ibang bansa nagtatrabaho. Baka, alam ko, nakikinig sila ngayon. Meron ka bang, hindi naman pangwakas. Kumbaga, ano ba yung mga payo na galing kay Lord? Thank you, Lord po. Salamat po kay Lord. Ang masasabi ko lang po, napakabuti talaga ni Lord. Talagang masasabi ko po na patuloy at patuloy lang po tayo laging kay Lord. Magpatuloy lagi tayo sa gawain. Ano man pong sitwasyon, basta laging si Lord andyan. Basta kahit po anong panghawakan natin yung salita ni Lord, talagang hindi siya magkukulang sa atin. Hindi pa man natin hinihingi, talagang ando na po yung lahat po ng hindi lang sa financial, hindi lang sa material na bagay, basta panghawakan lang natin lagi yung kanyang salita, laging saan man pong aspeto ng buhay natin, ipagkakalo po niya yung pagpapala at yung heart desire po natin at yung kaligayahan po natin ibibigay niya palagi. Thank you. Amen. Brother Dance. Okay. Ayan. Thank you, Lord. At patuloy ko pong i-invite yung mga classmate ko ng high school, yung nasa ibang bansa, sa Saudi, sa Dubai, sa Taiwan, sa Qatar, at saka sa Italy. Ayan. Yung mga nagtatanong sa akin, kunin nyo lang sa FB ko, andun yung Charismatic Outreach, like nyo lang yung page, tapos lagi may mga live stream, yung mga sinishare ko sa inyo, tutok lang doon at palagi andun yung salita ng Diyos. Manghawak lang tayo sa salita ng ating Panginoon, andun yung laging gabay at patnubay, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng nadinadanas natin sa ating buhay, sa araw-araw. Palagi tayong mag-pray. Isang sa talagang pinanghawakan ko din yung pag-pray, lalo na nung nagdanas ng pandemic, talagang andun yung prayer. Hindi po, kahit nasa gawain talaga ako, hindi ako yung sobrang prayerful, pero talagang naramdaman ko yung talagang kapangyarihan ni Lord sa prayer. Ayan, lagi po tayong magtiwala sa Kanya, huwag tayong manghina, patuloy tayong kumapit sa Kanya mga pangako sa atin at talagang tayo ay Kanyang pagpapalain at andyan siya palagi. Thank you, Lord. Amen. Pastor Ton, magpaalam na tayo at closing prayer na. Thank you, Lord, mga kapatid. Thank you, brother. Purihin ang ating Panginoon. Ama, napakabuti niyo po. Wala ka pong katulad. Ikaw ang Diyos na tapat, hindi nagbabago. Lalo-lalo na po sa iyong mga anak na sumusunod. Salamat po sa gawain ito, Panginoon, at salamat din po sa aming mga kapatiran na nanonood, na nakikinig, at ang aming kapatid na aming nakasama, na nagamit para magbigay sa iyong parangal, Panginoon. Lord, patuloy mo palain ang lahat na iyong mga anak, Panginoon. Lord, salamat po sa Kompi, family, Panginoon, na inirang napili niyo po, Panginoon, upang ipahayag ang iyong mabuting balita. Lord, minsan pa, Ama, lukuban niyo muli ang lahat, Panginoon, na iyong mga anak, ng iyong banal na dugo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all, God bless, mga kapatid. God bless, God bless.